Good morning to all of you. May nababalita na namang magkakaroon na naman ng digmaan, Israel, US at Iran. Ngayon, nag-deploy ng maraming army ang Egypt sa border ng Israel kung sakaling may mga ballistic missile na naman. Anyway, bago ko mabalitaan yan, may mga tinapay ako ditong malapit na masira. Pero pwede pa ito. Sa isang nagbe-bake, hindi ito tinatapon. Ginagawa nila itong, nalimutan ko na to eh. Pinuputol-putol to ni chef, tapos nilalagyan ng milk, tapos binibake. Eh, wala naman akong, nalimutan, pudding, ginagawang pudding. Ito, puputol-putulin ko siya. Kasi mag-exercise ako sa park. Ngayon, hanap ako ng area doon na ibibigay ko to sa mga ibon. Tapos nung nanood ako ng movie na Michael, may mga natira ako ditong popcorn, pero pwede pa ito, sayang din naman. Makunat na siya. Ibibigay ko na rin to sa ibon. Kasi tapon ko sa basurahan. Ayun. Kasi, nung nanood ako ng Michael, isang puno ditong popcorn, hindi ko kayang ubusin. Para ito sa 4 na tao. Ngayon, sabi niya, pwede pa daw mag-refill. Hindi ko na nga nagawang na-refill. Hindi pa ako nakakalahati eh. Ayan. Pakita ko sa inyo. Biglang pumasok sa isip ko magdidigmaan. Hindi naman ako nagpapaalam na. Gusto ko pa namang mabuhay. Hindi natin alam ang buhay ng tao kung kailan. May nagawa man lang akong mabuti sa ibon. Ayan, pinaghiwa-hiwalay ko. Puputol-putulin ko lahat yan. Hindi ko yun ilalagay na ganyang buo. Puputol-putulin ko tapos itong popcorn. Tuwan-tuwa na yung mga ibon dyan. May paborito kasi akong ibon dito sa Israel, yung tumatawa, tsaka yung Israel bird. Marami sila. Magaganda yung mga ibon dito. May batas kasi dito sa Asdod na hindi ka pwedeng magpakain ng mga hayop doon sa park, sa may area doon sa tabing dagat. Hahanap ako ng area na hindi siya mumukhang madumi. Kaya napakalinis dito sa Asdod. May batas dito. Tatawag ka lang doon sa municipality para magsumbong. Pero ito naman, nakatawa ko sa Beersheba, yung mga ibong kalapate. Pinakakain nila, hinahagis lang nila yung mga tinapay na buo. Ngayon ito, puputol-putulin ko na bago ko dalhin doon sa park. Sakat ng kamay ko, buti na lang walang pasok. Isipin nyo, mula last week, araw? Mula Wednesday last week, tuloy-tuloy akong pumapasok hanggang Wednesday kahapon. Yung kamay ko parang kumikirot na. Yung mga buto ng daliri ko kumikirot sa sakit. Wala akong pasok ngayon, tapos bukas meron. Saturday, siguro baka meron din. Hindi natin alam. Forecast. Yun lang muna ang gagawin ko. Time for myself. And magpiprepare ulit ako ng bag. Yung bag kong black. Nilagay ko na naman din yung mga kailangan ko sakaling magsiri na naman. Mahirap din yung sitwasyon. And shoutout po pala sa DMW sa Philippine Embassy, Israel, Tel Aviv. Anyway, pagpatuloy natin ito. Ayan, hihimay-himayin ko. Na biglang pumasok sa isip ko yung ibon kahapon. Tatawid ako sa kalsada papunta sa hotel. Yung sa kalsada meron parang butas tas may tubig. Ngayon yung raven, yung parang uwak, tawag sa atin uwak, black. Pero ito, dito yung raven, black, tapos may balabal siya. May balabal na kulay gray, parang Jewish. Ngayon, yung daladala niyang crackers, parang cracker yun eh. Or bread.
Matalino pala yung ibon na yun. Dinala niya yung cracker dun sa tubig. Yung may butas ng kalsada, may tubig. Dinala niya dun, binasa niya. Then, sa kanya tinuka-tuka. Mapag-observe kasi ako sa mga hayop ko ano yung mga ginagawa nila. Tapos, yung nasa Asdod ako, sa dagat, yung raven, nangunguha din sila ng, kahit sa Beersheba, yung mga plastic-plastic na iniwan yung kalat. Kunin nila yan eh. Magaling sila mag-collect ng garbage. Ayaw nila ng makalat ng mga ibon. Tulad dito, may ibon din sa may bintana namin na nag-iingay sila tuwing bago sumikat ang araw at bago lumubog ang araw. Hindi pa sila nag-iingay. Naririnig ko na yung sound nila. Halimbawa, nahuni sila ng alas 5. Nagigising na ako kasi naririnig ko na yung sound nila ng alas 4 pero hindi pa sila nag-iingay. Parang ibig sabihin, yung Holy Spirit ng ibon, nag-iingay na sila ng alas 4 pero yung kanilang katawan nila ay tulog pa dyan sa puno. Ang galing. Ayan. Kakaiba talaga dito sa Israel. Kakaiba. May advance na. Kaya, ano man, diba? Pakakainin ko yung mga ibon kasi the bird is a messenger. God messenger. And also the signs of Holy Spirit. Yung si Jesus Christ binautismuhan, may nagpakita ang Holy Spirit na hugis dove. And then, yung panahon ni Noah, isang pig yun ang naging palatandaan na wala ng baha. O, diba? Ganyan din yung mga nanay tatay ko. Naniwala sila sa mga sounds of birds. Tagahatid kasi ng balita mga ibon. Kahapon, may narinig akong napakaingay na ibon. Sumisigaw-sigaw. Siguro yun ay pig yun. Ano kanyang binabalita nito? Tapos yung ibon, may ibon dito na parang ibong Adarna tawag ko. Pero yun ay tawag sa atin ay parang parrot. Parrot siya. Kulay green pero mahaba ang buntot. Nung bago magpalipad ng rocket ang Iran, yung ibon na yun, sa kada building ng apartment sa Beersheba, sigawan sila ng sigawan. Parang kapag sumigaw yung isa at narinig, sisigaw naman doon sa kabilang building. Parang nagre-remind. Yun yung time na may tinamaan doon sa aming lugar, yung hospital. Kaya may advance na paalaala ang Diyos sa pamamagitan ng mga ibon. Sila yung nagbabalita. Papakain ko to sa kanila. Maganda pa itong tinapay na to. Bubusugin ko sila. Para balitaan nila kami dito na kami iligtas. Ayan na. Sasama ko yan. Bye-bye. O, diba? May nalaman na naman kayo sa akin. Yun yung mga karanasan. Kaya paminsan-minsan, hindi naman paminsan-minsan, makinig kayo sa mga matatanda. Mga nauna sila sa atin eh. Bye-bye. Thank you for watching.